Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-26 na kabanata ng Gawa. Basahin natin. Ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang sarili sa harapan ni Agripa. Pagkatapos, sinabi ni Agripa kay Pablo, "Sige, pinapahintulutan kang magsalita para may pagtanggol mo ang iyong sarili." Kaya sumenya si Pablo na magsasalita na siya. Sinabi niya, "Haring Agripa, mapalad po ako dahil binigyan ninyo ako ng pagkakataong tumayo sa inyong harapan para maipagtanggol ang aking sarili sa lahat ng akusasyon ng mga Hudyo laban sa akin. Lalo na't alam na alam ninyo ang lahat ng kaugalian at mga pinagtatalunan ng mga Hudyo. Kaya hiniling ko na kung maaari ay pakinggan nyo ang sasabihin ko." Sa kabanatang ito, isasalaysay ni Pablo kay Agripa ang mga pangyayari nang sa ganon ay maintindihan niya ang punot dulo ng galit ng kanyang alitan sa mga Hudyo. Ituloy natin ang pagbabasa. Alam ng mga Hudyo kung ano ang aking pamumuhay sa bayan ko at sa Jerusalem mula nang bata pa ako. Kung magsasabi lamang sila ng totoo, sila na rin ang makapagpapatunay na miyembro ako ng mga Pariseo mula pa noong una. Ang mga Pariseo ang siyang pinakamahigpit na sekta sa relihiyon ng mga Hudyo. At narito ako ngayon sa korte na nililitis dahil umaasa akong tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa aming mga ninuno. Ang aming 12 lahi ay umaasa na matutupad ang pangakong ito. Kaya araw at gabi naming sinasamba ang Diyos. At dahil sa aking pananampalataya sa mga bagay na ito, Haring Agripa, inaakusahan po ako ng mga Hudyo. At kayong mga Hudyo, bakit hindi kayo makapaniwala na kaya ng Diyos na bumuhay ng mga patay? Ipinapaliwanag ni Pablo na siya ay isa ring Hudyo. At ang tanong niya lamang sa kanyang mga kapwa Hudyo ay kung bakit di sila naniniwala sa muling pagkabuhay ng patay. Ituloy natin ang pagbabasa. Noong una, napag-isipan ko mismo na dapat kong gawin ang aking makakaya para kalabanin si Jesus na taga Nazaret. Ganito ang aking ginawa noon sa Jerusalem. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga namamahalang pari, maraming pinabanal ng Diyos ang ipinabilanggo ko. At nang hatulan sila ng kamatayan, sumang-ayon ako. Maraming beses na inikot ko ang mga sambahan ng mga Hudyo para hanapin sila at parusahan, para piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng galit ko sa kanila, nakarating ako sa malalayong lungsod sa pag-uusig sa kanila. Ang buhay ni Pablo noon ay nakabatay sa kanyang kaalaman ukol sa kautusan. Naging isa siyang masugid na tagasunod ng mga namumunong pari ng mga Hudyo. Sa kanyang pananaw, ipinagtatanggol niya ang Diyos ng kanyang mga ninuno laban sa isang huwad na propeta sa katauhan ni Jesus. Ang totoong nakakalungkot dito, kapatid, ay hindi niya nakikita na mali pala ang kanyang pagkakaintindi sa mga pangyayari at mali pala ang kanyang paniniwala. At hindi niya nakikita ang totoong katauhan ni Jesus. Sa pag-uusig niya sa mga tagasunod ni Jesus, siya ay naging tanyag na Pariseo na tinitingala at pinupuri ng kanyang mga kapwa Pariseo. Ginamit niyang batayan ang kaalaman ng mundo. Natuto siya sa kilalang mga tagapagturo ng Hudyo at nakinig siya sa mga utos ng mga namumunong pari. Sa kanyang pananaw, lahat ng ito ay nagpapatunay
na siya ay nasa tama at ang lahat ng nangyayari sa kanya ay mabuti at kagalak-galak sa mata ng Diyos. Kapatid, marami sa atin ay namumuhay katulad ng kabanatang ito sa buhay ni Pablo. Ang sinusunod din ng karamihan ay ang kaalaman ng mundo. Ang tinuturing nilang katotohanan ay ang kaalaman ng tao. Kapag mali ang naging basehan ng ating paniniwala, mali rin ang kalalabasan ng ating pamumuhay. At sobrang nakakalungkot na di nila nakikita ang mali sa kanilang paniniwala. Ang karamihan pa nga ay ipinagmamalaki pa ang kanilang maling ginagawa. Di nila nakikita na sila ay kinakasangkapan lamang ng kaaway. Napakarami ng di nakakakita at di nakakaunawa ng tama. At katulad ni Pablo, tinutuligsa at inuusig pa nila ang mga namumuhay ng tama at nakakaunawa sa salita ng Diyos. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, paano nga ba natin maiiwasan ang maling paniniwala? Andito ang kahalagahan kung saan natin kinukuha ang ating kaalaman. Ang salita ng Diyos ang dapat nating basehan sa ating mga paniniwala. Kaya naman kailangan natin itong basahin, pag-aralan, at isabuhay. Sa mundo natin ngayon, napakaraming nagtuturo at nagsasalita. Gumagamit sila ng mahusay na pamamaraan para maipamahagi ang kanilang mga turo at kaisipan. Sa kasalukuyan, marami ang napapaniwala sa mga kasinungalingan dahil may halo itong kaunting katotohanan. At kung di tayo marunong mangilatis at umunawa, tatanggapin natin ito bilang katotohanan. Ganito ang ginagawa ng mga huwad na nagtuturo at dito nila nalilinlang ang mga tao. Halimbawa na lamang ang maling paniniwala na dahil ang Diyos ay pag-ibig, lahat naman ng mga tao ay magkakaroon ng kaligtasan. Mali ito, kapatid, sapagkat kailangan tayong maniwala at sumunod kay Hesukristo para magkaroon tayo ng kaligtasan. At ang hindi maniniwala ay tatanggap ng karampatang paghahatol at kaparusahan. Matuto tayong mangilatis sa ating mga paniniwala. Gawin nating batayan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo na bigyan tayong lahat ng tamang pangunawa nang sa ganun ay di tayo malinlang katulad ni Pablo sa salaysay niya dito. Basahin natin. Ikinwento ni Pablo kung paano niya nakilala ang Panginoon. Iyan ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Damascus na may dalang sulat mula sa mga namamahalang pari. Ang sulat na iyon ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan at pahintulot sa gagawin ko roon. Tanghaling tapat po noon, Haring Agripa, at habang naglalakbay ako, biglang kumislap sa paligid namin ng mga kasama ko ang nakakasilaw na liwanag mula sa langit na mas nakakasilaw pa kaysa sa araw. Napasubsob kaming lahat sa lupa at may narinig akong tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreyo. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Pinaparusahan mo lang ang iyong sarili. Para kang sumisipa sa matulis na kahoy. Ano naman ang mangyayari sa mga taong mali ang paniniwala? Ano ang magiging pag-asa nilang makita ang tamang katwiran? Dito ay pinapakita ni Pablo na ang awa at biyaya ng Diyos ay maaari pa ring maibigay kahit na sa isang makasalanang katulad niya. Kung iisipin natin,
Ang pag-uusig at pagbibilanggo at pagpapapatay ng mga taong wala namang kasalanan ay totoo namang isang napakabigat na kasalanan. Kapatid, ganito rin ang dapat nating pag-unawa sa kapatawarang ating natanggap mula kay Jesus. Minsan, tayo rin ay makasalanan. Ngunit sa awa at biyaya ng Diyos, tayo ngayon ay sumasampalataya kay Hesu Kristo. Kung dati tayo ay walang pag-asa, ngayon naman ay mayroon tayong pinaghahawakang pag-asa kay Jesus. Kaya naman sa ganitong paraan, pinaalalahanan tayong huwag humusga sa ating kapwa. Sapagkat di natin alam kung sila ay mabibiyayaan din ng Diyos ng tamang pangunawa at pagbabago ng puso at isipan. Ang pagbabago ni Pablo ay totoo namang kamangha-mangha nang magpakita si Jesus sa kanya sa daan papuntang Damascus. Ngunit para sa karaniwang taong katulad natin, ang pagbabagong ito ay totoo naman na nangyayari sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, sa buong mundo. Iba't iba ang ating mga karanasan nang makilala natin si Jesus. Para sa akin, dumaan ako sa mabigat na pagsisisi sa aking mga kasalanan. Nakita ko ang sakit at pabigat na ibinibigay ko sa lahat ng mga tao sa aking buhay. Nakita kong wala akong minamahal, kundi ang aking sarili lamang. Sa ganitong paraan ko nakita ang aking pangangailangan kay Jesus, na ako ay isang makasalanan na nag-aantay lamang ng darating na paghahatol. At sigurado ako hindi ako makakarating sa langit. Ipinakita sa akin ng Diyos ang mga kabayaran ng aking mga kasalanan. Katulad ng sinabi ni Jesus kay Pablo, ako mismo ang nagpapahirap sa aking sarili sa aking maling pamumuhay. At ito ang nagtulak sa akin na kumilala kay Jesus. Para naman sa iba, minsan ay may pinagdadaanan tayong mabigat na problema. Mga mahal sa buhay na pumanaw, kaya ay magkasakit ng malubha, kawalan ng kabuhayan, o kaya ay makaranas ng pang-aabuso at kawalan ng hustisya. Sa mga ganitong sitwasyon natin makikita na tanging Diyos lamang ang ating pag-asa. Ito ang mga kaparaanan ng Diyos nang sa ganun ay matandaan nating magbalik loob sa Kanya sa pananampalataya natin kay Hesu Kristo. Basahin natin. Nagtanong ako, sino po kayo? Sumagot ang Panginoon, ako si Jesus na inuusig mo. Bumangon ka at tumayo. Nagpakita ako sa iyo dahil pinili kita na maging lingkod ko. Ipahayag mo sa iba ang tungkol sa pagpapakita ko sa iyo ngayon at tungkol sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Ipapadala kita sa kanila para imulat ang kanilang mata at dalin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. At sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang na sila sa mga taong itinuring ng Diyos na sa Kanya. At dito natin makikita ang dapat gawin ng isang sumasampalataya kay Jesus. Kailangan nating sumunod sa Kanyang mga kautusan. Para kay Pablo, inatasan siyang maging tagapamahagi ng magandang balita sa Hudyo at sa hindi Hudyo. Para sa ating karaniwang tagasunod, kailangan nating maging asin at ilaw sa mundo. Paano nga ba natin ito magagawa? Kapatid,
Ang pananampalataya natin kay Jesus ay maipapakita sa ating pamumuhay. Sigurado akong alam natin na ang paniniwalang walang pagbabago ay walang halaga. Katulad ng talinghaga ng dalawang anak, madaling magsabi na tayo ay susunod. Ngunit, tayo nga ba ay totoong pupunta sa ubasan para magtrabaho? Napakahalaga ng bilin ni Jesus sa atin sa 14 na kabanata ng Juan. Ang sabi niya, "Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos." Ano nga ba ang pamumuhay ng isang tagasunod ni Jesus? Basahin natin ang 5 kabanata ng Galasya. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Dito ay inilalahad ni Pablo kung paano natin maipapakita sa mundo ang pamumuhay ng isang tagasunod ni Jesus. Ito ang dapat nating ipakita, ipamahagi, at iparamdam sa mundong ating ginagalawan ngayon. Basahin natin. Isinalaysay ni Pablo ang kanyang gawain. Kaya Haring Agripa, sinunod ko po ang pangitain na ipinakita sa akin mula sa langit. Ang una kong ginawa ay nangaral ako sa Damascus at pagkatapos ay sa Jerusalem. Mula sa Jerusalem, inikot ko ang buong Judea at pinuntahan ko rin ang mga hindi Hudyo. Pinangaralan ko sila na dapat silang magsisi sa kanilang kasalanan at lumapit sa Diyos. At ipakita nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa na sila'y totoong nagsisisi. Iyan po ang dahilan kung bakit hinuli ako ng mga Hudyo roon sa templo at tinangkang patayin. Pero tinulungan ako ng Diyos hanggang sa araw na ito. Kaya narito ako ngayon para sabihin sa lahat, sa mga kilalang tao o hindi, ang sinabi noon ng mga propeta at ni Moises na mangyayari, na ang Kristo ay dapat magdusa at mamatay at unang mabubuhay mula sa kamatayan upang magbigay ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Kailangan nating makita na ang pagpapakilala natin kay Jesus sa mundo ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos Ama. Ito kasi ang pagpapakita ng kanyang dakilang pagmamahal sa ating mga makasalanan, na sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus, tinanggap niya ang kaparusahan sa ating mga kasalanan. At dahil dito, magkakaroon tayo ng kaligtasan at makakabalik tayo sa piling ng Diyos Ama. Kapatid, tandaan natin ang huling habilin ni Jesus sa kanyang mga tagasunod bago siya pumasa langit, na ipamahagi ang magandang balita sa Judea at Samaria hanggang sa dulo ng mundo. Sa pamamahagi ni Pablo ng magandang balita, napakaraming panganib, pagsubok ang kanyang pinagdaanan. Sa lahat ng bayan na kanyang puntahan, laging may nagtatangka sa kanyang buhay. Mangilang beses na siyang malatay, maparusahan, mahagupit at mabilanggo. Madalas siyang dumaan sa pambubugbog ng mga tao at sa kanyang paglalayag, mangilang beses nang mawasak ang barkong sinasakyan niya. At sa lahat ng panahon,
Hindi nawawala ang pag-uusig ng mga Hudyo sa kanya. Alam natin ang pagdurusa ni Pablo ay sumunod lamang sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesus. Napakahirap ng kanyang pinagdaanan dito sa lupa. Ngunit tandaan natin na di nawala ang pangangalaga ng Diyos sa kanya. Basahin natin. Habang nagsasalita pa si Pablo, sumigaw si Festus. Pablo, naloloko ka na yata. Sinira na ng labis mong karunungan ang ulo mo. Sumagot si Pablo. Kagalang-galang na Festus, hindi po ako naloloko. Totoo ang mga sinasabi ko at matino ang pag-iisip ko. Ang mga bagay na ito ay alam ni Haring Agripa, kaya hindi ako natatakot magsalita sa kanya. Nasisiguro kong alam niya talaga ang mga bagay na ito, dahil ang mga ito'y hindi nangyari sa lihim lang. Haring Agripa, naniniwala po ba kayo sa mga sinasabi ng mga propeta? Alam kong naniniwala kayo. Sumagot si Agripa. Baka ang akala mo'y madali mo akong mahihikayat na maging Kristiyano. Sumagot si Pablo. Ang kahilingan ko sa Diyos, mangyari man ito agad o hindi, ay hindi lang po kayo kundi ang lahat ding nakikinig sa akin ngayon ay maging Kristiyano tulad ko, maliban sa aking pagiging bilanggo. Alam natin na marami ang hindi tatanggap sa magandang balita. Marami ang magsasabi sa atin na naloloko din tayo. Di kasi nila makita ang saysay sa mga turo ni Jesus. Di nila makita ang halaga ng kapatawaran sa kasalanan. At lalong hindi nila makita ang halaga ng kaligtasan sa araw ng paghahatol. Alam kasi ni Pablo na may kaalaman si Agripa ukol sa pamamaraan ni Jesus. At dito, diretso niyang tinanong si Agripa kung siya ay naniniwala. Paano kaya nalaman ni Pablo na naniniwala si Agripa? Ganon din tayo minsan sa ating pamamahagi ng magandang balita sa ibang tao. Minsan nararamdaman natin na sila ay nakakaintindi at maaaring hindi pa lamang tamang panahon para sila ay tuluyang maniwala. Magpakita tayo ng pangunawa para sa kanila at lagi nating isipin na nung minsan tayo rin ay isang taong hindi naniniwala. Tama ang turo ni Jesus sa atin. Kung siya ay inusig ng mundo, tayo rin bilang mga tagasunod ay uusigin ng mundo. Asahan natin na kung si Jesus ay hindi tinanggap ng mga Hudyo, na siya namang lahi ng Diyos dito sa mundo, lalo na tayong mga tagasunod sa ating pamamalita ng magandang balita sa ating buhay ngayon. Basahin natin ang unang kabanata ng unang Korinto. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak, ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at ipapawalang saysay ko ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marunong ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mahuhusay sa debate sa panahong ito? Hindi ba't ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng mundo ay kamangmangan? Totoong sasabihin ng mundo na kalokohan at kamangmangan lamang ang ating paniniwala kay Jesus. Hindi nila mauunawaan ang magandang balita sapagkat hindi nila kilala si Jesus. Ngunit ang sinasabi nilang kalokohan at kamangmangan
ang siyang magpapakita ng kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos para sa ating mga makasalanan. Nang tayong mga maniniwala ay makakabalik sa piling ng Diyos Ama. Basahin natin. Pagkatapos, tumayo ang hari, ang gobernador, si Bernice, at ang lahat ng mga kasama nilang nakaupo roon. Nang lumabas sila, sinabi nila sa isa't isa, wala namang ginawang anuman ang taong yun para hatulan ng kamatayan o ibilanggo. Sinabi ni Agrippa kay Festus, kung hindi lang niya inilapit sa emperador ang kaso niya, maaari na sana siyang palayain. Ganito talaga ang tingin ng mga hindi naniniwala sa mga pangyayari. Sa kanilang pananaw, nakalaya na sana si Pablo ngayon din. Ngunit tandaan natin ang inatas ng Panginoong Hesus kay Pablo, na dapat niyang ipamahagi ang magandang balita sa Roma. Ang lahat ng ating nabasa at nangyari kay Pablo ay patungo pa rin sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ika-26 na kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.